Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa baba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Adela, tulungan mo muna akong ayusin itong mga gagamitin natin sa trabaho ngayong araw. Ilabas na natin lahat mula sa cabinet para kapag may dumating na customer, hindi na tayo magkakalkal. Sige po, Aling Yoli. Ay, kapag may dumating mamaya na customer ha, ikaw na muna mag-asikaso. I-check ko muna yung social media accounts natin kasi baka may mga nag-message para magpa-home service. Sige po. Habang abala sila sa ginagawa, biglang dumating si Mang Mauricio, ang asawa ni Aling Yoli. Humahangos ito nang pumasok sa salon. Yoli! Yoli! Umuwi ka nga muna sa bahay. Bakit naman, Mauricio? Di mo ba nakikita nagbubukas na kami ng salon? Maya-maya ay darating na si Nori. Magtatatalak na naman yon kapag hindi pa maayos ang salon tapos may darating na mga customer. Nang aabala ka na naman eh. Bumalik ka na lang mamaya. Ay, hindi pwedeng mamaya. Dapat umuwi ka muna at hindi ko mapakalma si Simang. Bakit? Anong nangyari kay Simang? Nakalabas kasi ng bahay kanina. Naiiwan ko nakabukas yung pinto kaya nakatakas. Tapos, tumakbo sa kalsada. Makikipagkita raw sa nobyo niya. Ano? Nasaan na siya? Tinulungan ako ng mga kapitbahay na iuwi. Kaso, pagdating sa bahay, nagwawala na. Nagbabasag na mga gamit. Kaya, umuwi ka muna. Sa'yo lang sumusunod yun eh. Sige na. Diyos ko naman, hala. O sige, umuwi muna tayo. Adela, ikaw na munang bahala rito sa salon ha. Babalik din ako agad. Sige ho, Aling Yoli. Inabot ng kulang-kulang 2 oras bago bumalik sa salon si Aling Yoli. Pagkarating niya ay agad siyang tinanong ni Adela kung ano nangyari sa kapatid nito. Kumusta na ho ang kapatid niyo, Aling Yoli? Ayos na siya. Napakalma ko na. Mabuti na lang talaga at nakikinig siya sa akin. Ano ho ba nangyari sa kanya? Bakit kailangan niyang magwala? Alam mo ba ang kapatid kong yon ay nasiraan ng bait dahil iniwan ng kanyang asawa. Sumama kasi sa ibang babae ang asawa niya eh. Ganun ho ba? Kawawa naman ho pala siya. Hindi na ho ba siya gumaling? Hindi ko alam kung gagaling pa siya. Paano naman siya gagaling kung huminto ang pag-iisip niya sa panahon na may nobyo pa siya at pinaghihiwalay ko sila? Ano ang ibig niyong sabihin, Aling Yoli? Noong magkasintahan pa lang kasi sila, kilala ng babaero ang lalaking yon. Kaya hindi ako boto sa kanya para sa kapatid ko. Pero ipinaglaban siya ni Simang. At nangako naman ang walang hiyang lalaking yon na hindi sasaktan ng kapatid ko. Kaya ako pumayag na magsama sila. Pero 4 na taon pa lang silang nagsasama. Ng babae na. At nang mahuli siya sa akto, mas pinili pa yung babae niya. At iniwan ang kapatid ko. Kaya nagka-nervous breakdown siya. Kawawa naman po pala talaga siya. Nasaan na ho ba ang lalaking yun ngayon? May balita ho ba kayo sa kanya? Balita? Ayoko na nga makibalita pa sa kanya eh. Kaya lang, ang balita naman ang kusang lumalapit sa akin. Ang huling chismis na nasagap ko ay masayang-masaya siya sa bago niyang pamilya. Magsaya lang siya ngayon. Darating din ang karma niya. Naniniwala ho pala kayo sa karma. Oo naman. Kaya nga lang, ang karma ng lalaking yon ay napakatagal dumating. Pero sigurado ko, kapag dumating yon, hinding-hindi niya kakayanin. Parang nakakatakot naman ho yata ang sinasabi niyo. Nakakatakot talaga sa mga taong may kasalanan. Pero kung inosente, hindi ba good karma naman ang darating? Ang ganti kasi ng karma, depende yan sa kung ano ang ginawa ng tao. Sa bagay po, tama rin naman ho kayo. Si Nori ba? Dumating na?
Hindi pa po. Pero tumawag ho siya kanina na baka tanghali na siya makapunta rito. Kasi raw po may dinaanan siyang kaibigan. Nagpapariban daw ho. Home service. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Alam mo, sa totoo lang, ayaw ko rin na nandito siya eh. Ho? Bakit naman ho? Kasi kapag nandito siya, pagod na pagod ako. Para akong robot na hindi pwedeng magpahinga. Kaya alam mo, pag uwi ko sa amin, halos hindi na ako makagalaw kapag nakahiga na sa kama. Ang sakit ng katawan ko palagi. Pero mabait naman ho si Ate Nori. Kwela nga ho siya eh. Masarap ho siyang kausap. Tsaka marami ako natutunan sa kanya. Lalo na sa pag-manicure at pedicure. Sabi pa nga ho niya, sa susunod daw, tuturuan niya ako paano mag-reband. Naku, huwag kang basta-basta pumayag sa mga gusto niya. Sa ganyan din ako nagsimula. Unti-unti niya akong tinuruan ng mga trabaho dito sa salon. Tapos, nung natuto na ako, sa akin na pinagagawa ang mga trabaho. Tapos siya, nakahilata na lang dyan sa tabi at nagbibilang ng pera. Kapag natuto ka, papagurin ka lang niya na parang kalabaw. Ganun ho ba? Hindi mo pa kasi alam ang hilat siya ng bitukan ng baklitang yun. Bago ka pa lang kasi dito. Kaya kung ako sa'yo, matuto kang umayaw o tumanggi. Nag-apply ka rito bilang manicurista, di ba? Oo. E di kung ganon, dapat yun lang ang trabaho mo. Naku, sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka kapag sunod ka ng sunod sa gusto ng baklang yon. Magaling pa naman yung mambola. Tapos ikaw, tingin ko sa'yo, madali kang mauto. Si Aling Yoli talaga oh. Nakakatuwa ho kayo. Para ho kayong nanay na palaging naninermon. Namimiss ko tuloy si Mama. Oh, bakit? Ano nangyari sa mama mo? Wala naman ho. May iba na ho kasi siyang pamilya. Kaya hindi na ho ako naaalala. Naghiwalay ho kasi sila ni Papa nung nasa elementary pa lang ako. Sa lolo at sa lola na ho ako tumira nung naghiwalay sila. May sarili na hong pamilya ang mga magulang ko kaya nakalimutan na nila ako. Naku, masaklap din pala ang kwento ng buhay mo, no? Medyo ho. Kaya nga ho, hindi ako nakapagtapos ng high school. Kasi hindi naman ako matustusan ni na lolo at lola. Hindi rin ho ako sinusustentuhan ng mga magulang ko. Kasi ho, ang atensyon nila, nasa sarili nilang mga anak. Naku, dapat pala magsikap ka. Kasi wala na pala magtataguyod pa sa'yo. Kung hindi ang sarili mo na lang talaga. Kaya nga ho. Ay, teka nga. Di ba si Nori yung bumaba sa kotse na yon? Nakita mo, di ba? Si Nori yon, ang amo natin. Oho, siya nga ho. Bakit ho? Aba, ay kilala ko ang kotseng nagatid sa kanya. Kotse yon ng konsihal sa kabilang bayan ah. Bakit siya inihatid? Kinakalantaryo ba niya si konsihal? Aba, hindi na nahiya. Pamilyadong tao yon. Gusto pang manira ng may pamilya? Wala talagang pinipili ang bakla nating amo. Lahat na lang talaga pinapatulan. Paano kasi walang lalaking tumatagal sa kanya? Lahat ng nakarelasyon niya, penepera lang siya. Hindi na nadala. Ngayon, si konsihal naman. Yari siya sa asawa niyan. Ang alam ko, alam mo, mabagsik yun at talagang nanunugod. Naku, grabe naman ho ang sinabi niyo, Aling Yoli. Hindi naman ho siguro ganun ang dahilan kung bakit inihatid ni konsihal si Ate Nori. Hay nako, Adela. Hindi pa ako nagkakamali sa mga sinabi ko. Maniwala ka sa akin. Ilang asawa nang sumugod dito kasi mahilig mga bet ang amo natin yan. Makikita mo, hintayin mo lang. Susugurin din siya ng asawa ni konsihal. Walang katinu-tino. Talaga si bakla, oo. Hay, tumahimik na nga lang tayo. Papunta na siya rito. Tumahimik ang dalawa nang pumasok na sa salon ng amo nilang si Nori. Ni hindi sila nagtanong kung bakit siya inihatid ni konsihal. Itinuon nila ang pag-aasikaso sa mga customer ng araw na yun. Kagaya ng palaging ginagawa ni Nori, nauna siyang umuwi sa kanila. Nagbibili na lamang ito kay Aling Yoli ng mga dapat gawin bago sila umuwi. Kaya pagkalis ng kanilang amo, saka naman nagsimula magkwento si Aling Yoli sa customer na kanyang minamanicure. Ikinuwento niya ang bagong lalaki ni Nori. Napapailing na lamang si Adela habang nakikinig sa kanila
dahil hindi naman niya magawang pagsabihan ang ginanga. Hanggang uwi ay pakikipagchismisan ng ginagawang energy drink ni Aling Yoli. Kaya hindi siya nawawala ng sigla sa trabaho. Adela, mauna na akong umuwi Yung mga bilin ni Nori, ikaw nang bahala. Siguraduhin mong mabunot lahat ng mga nakasaksak na gamit sa outlet, ha? Tsaka siguraduhin mong nakasaradong mabuti ang pinto nitong salon bago ka umuwi. Oho, ako na pong bahala, Aling Yoli. Kailangan ko na kasing umuwi dahil baka nagwawala na naman si Simang. Matapos magligpit ng salon si Adela, ay isinarado na rin niya ito at saka umuwi. Kinabukasan, naglalakad na siya papunta sa trabaho nang makita niya si Aling Yoli na may kausap na babae sa gilid ng kalsada. Pagkalapit niya sa kanila, ay nagpaalam na ang kausap nito. Aling Yoli, sino ho yun? Yun? Siya si Lourdes. Dinaanan lang ako. Nagpapataya kasi ng wedding yon. Bakit? Ano pong pinag-uusapan nyo? Mukhang importante. Nako, hindi naman ganun ka-importante ang sinabi niya. Ikinuwento niya lang sa akin na nakarma yung kapitbahay daw niyang mahigpit sa anak. Nakarma? Bakit daw ho? Paano ba naman? Hinihigpit ang masyado ang anak niyang babae. Hindi naman yung kagandahan. At saka dalaga na yun at nasa hustong edad na para magnobyo. Pero pinagbabawalan pa niya. Kaya yun, nagtanan daw. Kawawa naman po. Mahirap din naman po talagang magpalaki ng anak. Pero kung sobra naman po sa higpit, hindi rin po maganda. Mahirap po kasi yung walang kalayaan. Mabuti ka nga kamo at mag-isang namumuhay. Walang pumipigil sa'yo. Hindi ba't masaya yung ganyan? Pwede kang magnobyo kahit kailan mo gusto. Basta huwag ka lang mga agaw ng nobyo o kaya may asawa ng iba ha. Masama yun. Hindi ko naman po talaga gagawin yun, Aling Yoli. Tama lang na huwag mong gawin. Kasi ikaw rin ang makakarma. Tayo na nga. Magbukas na tayo ng salon. Halos 1 oras ang nakalipas matapos nilang magbukas ng salon nang may dumating na magkaibigang magpapalinis ng kuko. Sabay nilang inasikaso mga kostumera. Habang nagtatrabaho, ay chismis naman ang naging panlibangan ni Aling Yoli sa kanilang mga suki. Kung kani-kaninong buhay ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa umalis ang kanilang customer. Aling Yoli, hindi po ba kayo natatakot na baka kumalat yung mga kinikwento nyo? Hindi po ba't masama ang magkalat ng chismis? Hindi naman ako nagpapakalat ng chismis. Magkaiba ang nagpapakalat ng chismis sa ginagawa ko. Ako, nagkukwento lang ako para malibang ang mga customer natin. Pero buhay naman po ng iba ang kinikwento nyo. Baka ho makarating sa kanila yon. Baka ho sugurin kayo. Hay nako, Adela. Hindi nila ako pwedeng pagbintangan. Kasi hindi naman nila mapapatunayan na ako ang nagsimulang magpakalat ng kwento nila. Tsaka isa pa, hindi naman kakalat ang kwento kung hindi nila ipinapakita o ikinikwento sa ibang tao ang nangyayari sa personal nilang buhay. Kasalanan nila yon kung bakit nagiging sentro sila ng tsismisan. Kayo lang naman ho ang inaalala ko. Baka ho kasi sa kakakwento nyo ng buhay ng iba, meron na ho kayong nasasagasaan o di kaya nasisirang buhay. Hay, hindi ko nakasalanan kung masira ang buhay nila. Tsaka isa pa, sila naman talagang sumisira sa buhay nila eh. At dito naman sa salon, libangan lang ang ganyang kwentuhan. Kaya nga palagi tayong may customer, di ba? Kasi dito nila nalalaman ang latest na nangyayari sa mga kabarangay natin. Hanggat may kwentong pinag-uusapan dito, hindi tayo mawawala ng customer. Hindi tayo mawawala ng trabaho. Palagi tayo may pera, di ba? Lahat naman talaga ng nagpapalinis ng kuko at nagpapagupit ng buhok dito ay chismis ang kadalasang habol. Nakikisagap lang naman ako. Tsaka, naikukwento ko lang naman sa iba kasi nga, nagtatanong sila. Alam nyo ho kasi, yung isa kong kaibigan, naikwento niya sa akin na dahil daw sa chismis, nasira ang pamilya nila. May nagpakalat daw ho ng may kabitang tatay niya. Tapos, nung nalaman ho kung sino ang nagpakalat, nag-away-away ho sila. Nasaksak ho ng tatay niya yung nagpapakalat ng kwento.
Kaso ho, yung tatay niyang pinakulong. Ay naku, hindi mangyayari yan sa akin, Adela. Ako naman ay tagasagap lang ng kwentong ibinabato sa akin. Hindi naman talaga ako nagpapakalat eh. Pero kanina ho, ang dami niyong kinukwento sa mga customer natin eh. Eh makukulit naman kasi sila. Tanong ng tanong. Kaya nadudulas na rin ang bibig ko. Basta. Hindi ko nakasalanan yun. Yung isang kwento niyo kanina, yung sinabi niyong nagkahiwalay na mag-asawa dahil may kabit yung lalaki, Oh, totoo ba yun? Yun ho ba talaga ang tunay na kwento o may dagdag na ho yun? si Jovert yun. Alam mo, Adela, sa'yo ko lang sasabihin ito ha. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Sige ho. Mangako ka muna. Kasi itong kwentong ito, wala talaga akong pinagsasabihan ng totoong naganap. Ikaw pa lang ang kukwentuhan ko. Kaya mangako ka na hindi mo ipagsasabi. Sige ho. Wala akong pagsasabihan. Ang totoo kasi niyan, ang kwento pa lang ni Jovert ang ipinakalat ko na masasabi kong chismis talaga. Dahil lahat ng sinabi ko tungkol sa kanya ay hindi totoo. Gawa-gawa ko lang para magkahiwalay sila ng asawa niya. Hindi naman taga rito si Jovert Sa kabilang bayan nakatira yon. Pero nagpupunta pa talaga ako roon para lang magpakalat ng maling kwento. Ho? Bakit niyo naman ho ginagawa yun? Malaki kasi ang atraso niya sa akin. Pinagbayad ko lang siya sa atraso niya. Kayo ho ang nagpakalat na may kabit siya? Oo. Ipinagsabi ko sa mga kapitbahay nila. Nagpagawa pa nga ako ng edited picture para kapani-paniwala. Paulit-ulit akong pumupunta doon para magsabi ng mga bagong gawang kwento sa mga kapitbahay nila. Naglako pa nga ako ng pandesal doon para lang gawin yon. Kaya laking tuwa ko nang mabalitaan kong umabot na sa kanila ang chismis. Paniwalang paniwala ang asawa niya. Sino ba naman ang hindi maniniwala? May pictures na nakarating sa kanila. Peking pictures po ni Jubert at babae niya? Saan niyo ho nakuha ang larawan ng babae? Sa internet. Pero nakatalikod lang yung babae. Pina-edit ko lang yon. Tapos, ipinabago ko ang damit ng babae. Bakit parang ang saya niyo ho sa nangyari sa kanila? Kasi nga, di ba, pinagbabayad ko lang sila sa atraso niya. Kaya nung nagkahiwalay na sila, tumigil na ako sa paninira sa kanila. Tapos, nabalitaan kong talagang hindi na sila nagkabalikan. Kaya, lalo talaga akong natuwa. Dahil sa mga sinabi ni Aling Yoli, nagtagi sa mga bagang ni Adela dahil sa galit na kanyang naramdaman. Pati ang kanyang mga kamay nanginig na parabang gusto niyang sakali ng ginang. Nang tumalikod sa kanya si Aling Yoli, natuunang paningin niya sa matalim na gunting. Tila may nag-uudyok sa kanya na damputin yon at sakta ng babae. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Dahil wala pa silang customer, naupo si Aling Yoli para maglinis ng kanyang kuko. Tinanggal niya ang nail polish at saka ginupitan ito. Hayaan niyo po yung kalat niyo, Aling Yoli. Ako na pong maglilinis. Sakto naman po at magwawalis din ako ng sahig. Sige, Adela, pakidamay mo na nga itong mga pinutol kong kuko. Sige ho, ako na hong bahala. Pagkatayo ni Aling Yoli, ay agad niyang sinalubong ang papasok na customer. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Adela na ibulsan ng palihim ang mga pinutol na kuko ni Aling Yoli. Bago umuwi sa kanyang inuupahang bahay, ay dumaan si Adela sa kakilala niyang mangkukulam. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari, iha? Opo, Nana Mabel. Matagal ko na po itong plinano. Dahil lumabas na rin mismo sa sarili niyang bibig ang dahilan ng pagkasira ng pamilya ko. Panahon na para gumante. Heto na po ang mga ginupit niyang kuko. Heto naman po ang buong pangalan at kaarawan niya. Nakasulat po dito sa papel. Kayo na po ang bahala sa kanya. Ano ang gusto mong mangyari sa kanya? Gaano katinding sakit ang gusto mong maranasan niya? Yung sakit na magpapaalala sa kanya ng mga kasalanan niya. Yung sakit na kahit pagsisihan niya ang kanyang ginawa
At hindi sapat na kabayaran sa nangyari sa akin at sa pamilya ko. Gusto kong durugin din siya kagaya ng pagkadurog ko at pagkawala ng aking kinabukasan. Dahil sa kanya, kaya ako naghihirap ng ganito na halos ayaw ko na lumabas sa bahay nun dahil sa kahihiyan. Kaya gusto kong maranasan niya ang nangyari sa akin. O sige, hintayin mo na lang ang mga magaganap sa kanya. Sa mga susunod na araw, makikita mo na agad ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Unti-unti natin siyang pahihirapan. Opo, mananatili ako sa salon. Palagi ko siyang sasamahan para makita mismo ng aking mga mata ang paghihirap niya. Lumipas ang ilang araw. Halos nalimutan na ni Adela ang ginawa niyang pagpapakulam kay Aling Yoli dahil sa dami ng kanilang customer. Nang magkaroon sila ng pagkakataong magpahinga, doon niya lamang nakita ang pagbabago sa katawan ni Aling Yoli. Ay, tumatanda na yata talaga ako. Bakit yun naman ho nasabi, Aling Yoli? Sa dami kasi ng customer natin itong mga nakaraang araw, para akong kandilang nauupos dahil sa pagod. At ang mga kamay ko, nanginginig at parang namamanid na. Mabuti na lang, puro manicure at pedicure ang tinatrabaho ko. Yung panggugupit ng buhok at iba pang gawain, nagagampanan naman ni Nori at ng kaibigan niyang si Taytay. Pagod na pagod talaga ako, Adela. Magpahinga na ho muna kayo. Gusto nyo ba hilutin ko ang kamay nyo para ma-relax? Talaga? Sige nga, masahihin mo nga ito. Ito. Akin na ho. Teka, bakit ho parang naninilaw ang kuko nyo? Alam mo, napansin ko rin yan nung nakaraang araw pa. Matapos kong tanggalan ng nail polish. Maganda sanang nabili kong nail polish. Kaso, napeke yata ako. Kaya pala murang ibinenta. Ilang linggo ko rin kasing ginagamit yun. Kaya alam mo ba, nung tinanggal ko yung nail polish ko sa kuko ko, nakita kong naninilaw na. Hayaan mo na nga lang. Babalik din yan sa dati. Ipahingan nyo ho muna sa nail polish ang kuko nyo. Baka ho, nasusobrahan na sa chemical. Baka nga no. Kaso, hindi naman pwedeng walang nail polish ang kuko ko. Lalo na kapag ganitong itsura. Mukha akong may sakit. Kailangan talagang lagyan ng nail polish para kaaya-ayang tignan. Nakakahiya naman sa mga customer. Manicurista ako pero ang pangit ng kuko ko. Kaya lang ho, baka lalong makasama sa kuko nyo. Adela, mas mahalaga ang sasabihin ng ibang tao. Lalo na ang mga customer. Una talaga nilang titignan ay ang panlabas nating anyo. Kasi kapag nakikita nilang maayos tayong tignan, lalo silang maiingganyong pumunta dito. Sige ho, kayo hong bahala. Lumipas ang mga araw at lalong lumala ang daliri ni Aling Yoli. Bukod sa naging sensitibo na ito, nagkaroon na rin ng mga sugat sa paligid ng kuko niya. Dahilan para hindi na siya makapaglagay ng nail polish. Namamaga na rin ang kanyang mga daliri at makalipas pa ng ilang araw ay umabot na sa braso ang pamamaga nito. Aling Yoli, ano pong nangyayari sa inyo? Biglang nagdilim ang paningin ko, Adela. Ho, naku, maupo muna kayo rito sa bangko. Sandali lang ho at ikukuha ko kayo ng tubig. Nalalamig ang tiyan ko. Para akong nasusuko. Gusto niyo ho ba alalayan ko kayong pumunta sa banyo? Sige, pasensya ka na ha. Naabala pa kita. Ano ba naman ho kayo? Maliit na bagay lang ho ito. Kung ako naman ho ang nagkaganyan, siguradong tutulungan niyo rin ho ako. Nang araw na yun, hindi na nakayanan pa ni Aling Yoli ang magtrabaho. Kaya inutusan ni Nori si Adela na ihatid sa bahay ang ginang. Pagdating doon ay gulat na gulat ang asawa ni Aling Yoli dahil umuwi siya ng maaga. Oh, Yoli, ano nangyari? Bakit ang aga mo umuwi? Sumama ang pakiramdam ko kanina. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi ko kayang umuwi mag-isa kaya inihatid ako ni Adela. Naku, maraming salamat sa iyo, Ining. Pasensya ka na, naabala ka pa.
Wala ho yun. Hindi naman ho iba sa akin si Aling Yoli kapag hindi rin ho naging maayos ang pakiramdam niya. Dalhin niyo na lang ho siguro siya sa doktor para mabigyan ho siya ng gamot. Kanina pa ho siya sumusuka. Ha? Sumusuka ka, Yoli? Teka, ano ba kinain mo ngayong araw? Pareho naman ho kami ng kinain ni Aling Yoli. Wala naman ho nangyari sa akin. Baka ho sa sobrang pagod niya sa trabaho. Nitong mga nakarang araw ho kasi ay marami kaming naging customer. Naku, ganun ba? Baka nga sobrang pagod yan. Halika, Yoli. Aalalayan na kita papunta sa kwarto. Magpahinga ka muna ron, ha? Mamaya, ipagluluto kita ng noodles para may mahigop kang mainit na sabaw. Sandali muna. Samahan mo muna ako sa banyo. Oh, bakit? Nasusuka na naman ako. Oh, Dali-daling inalalayan ni Mang Mauricio ang asawa papunta sa banyo. Habang sumusuka ang ginang, ay lihim na nakangiti si Adela. Alam niyang umiepekto ng barang kay Aling Yoli at talagang nagugustuhan niyang unti-unting paghihirap nito. Maya-maya'y naibaling niyang tingin sa babaeng lumabas ng silid. Sa unang tingin pa lamang, ay alam niyang ito ang kapatid ni Aling Yoli na nasiraan ng bait. Nang makita siya nito, ay kaagad na nagwala ang babae. Galit na galit siyang sinugod ni Simang. Naku po! Aray ko! Aling Simang, tama na po ang pananabunot niyo sa akin! Bitiwan niyo ang buhok ko! Aray ko! Tama na po! Mauricio, madali ka. Awatin mo si Simang at baka maubos ang buhok ni Adela sa pagsabunot niya. oh, teka lang. Bilisan Teka lang. mo. Naku po. Si Mang, bitiwan mo siya, ha? Bisita siya. Bakit ka ba galit na galit sa kanya, ha? Halika rito. Doon ka muna sa kwarto mo, ha? Halika na. Halika na. Halika na, sabi. Tama na yan. Ano ba? Adela, ano bang nangyari? Bakit ka sinugod ni Simang? Hindi ko nga rin po alam eh. Basta kanina po, paglabas niya ng kwarto, bigla na lang niya akong sinugod. Galit na galit ho siya. Tinataboy ako palabas ng bahay. Sinasabi niya ho na inagaw ko raw ang asawa niya. Nako, pasensya ka na ha. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Galit na galit ang kapatid kong yon kapag may nakikitang ibang babae. Pinagbibintangan niya ang lahat na siyang kabit ng asawa niya. Pati nga ang anak kong dalaga. Madalang umuwi rito dahil sa ginagawa niya. Pagpasensyahan mo na ha. Hindi pa kasi nakaka-recover ang pag-iisip ni Simang. Ganun ho ba? Kaya ho pala galit na galit siya. Paano ho? Aalis na ako. Baka po kasi lumabas ulit at sugurin ako. Sige. Salamat ulit sa paghatid mo. Wala po yun. Kung hindi niyo pa po kayang pumasok bukas, sasabihin ko na lang ho kay Ate Nori. Magpahinga po muna kayo, Aling Yoli. Aalis na ho ako. Sige, Adela. Salamat ulit. Pagkalabas ng bahay ay muling napalingon si Adela. Naisip niya ang kalagayan ng kapatid nito. Gustuhin man niya na alamin pang nangyari sa babae, ay hindi niya na nagawa. Natakot rin siya baka sugurin ulit siya nito. Naisip niyang baka si Simang ang naging karma ni Aling Yoli sa mga ipinakakalat nitong chismis. Ilang linggo ang lumipas at ang kalagayan ni Aling Yoli lumala ng lumala. Sa tuwing dinadala ito sa doktor para resetahan ng gamot, ay lalong lumalala ang sakit niya. Namumutla na siya at nangangayayat dahil sa pagsusuka. Wala na rin siyang ganang kumain. Namanas na ang kanyang mga braso at binti na halos hindi na siya makalakad ng walang gabay. Palaging dinadalaw ni Adela ang ginang. Nagdadala siya ng mga prutas at palaging kinukumusta ito. Pero ang totoong pakay niya ay makita itong naghihirap. Aling Yoli, bakit ho parang palala ng palala ang kalagayan niyo? Ano ho ba ang sinabi ng doktor? Wala. Hindi ko nga rin alam kung anong nangyayari sa akin. Kahit ang doktor ay walang paliwanag sa sakit ko. Pinayuhan na nga ako ng mga kapitbahay na pumunta daw sa albularyo at baka raw may sumasalbahe sa akin. Ho! Sa albularyo ho! Oo. Baka raw kasi may kumukulam sa akin. Kaya nga umalis si Mauricio.
Naghahanap ng tricycle na magiging service namin mamaya. Ganun ho ba? May lakad po pala kayo ngayong araw. Hindi na rin ho ako magtatagal. Salamat nga pala sa mga dala mong prutas. At pakisabi din kay Nori ha. Kapag gumaling ako, babawi ako sa trabaho. Huwag niya akong papalitan agad at hindi pa naman ako mamamatay. Si Aling Yoli talaga, nakuha pang magbiro. Hayaan niyo at sasabihin ko kay Ate Nori ang sinabi niyo. O, paano? Alis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Pagkagaling ni Adela sa bahay ng ginang, ay kagad siyang dumiretso sa bahay ng mangkukulam. Sinabi niya rito na pupunta sa albularyo ang mag-asawa. Huwag niyo na ho silang paabutin sa albularyo, Nana Mabel. Sigurado ka ba, Iha? Kapag natuloy ho sila ron, gagaling siya, di ba? Mawawala ng saysay ang paghihiganti ko. Hindi pa ako masaya sa nangyayari sa kanya. Kulang na kulang pa ang nararanasan niyang paghihirap ngayon. Dagdagan niyo pa po, Nana Mabel. Kaya kong gawin ang bagay na yon, kahit pakunin ang buhay niya. Pero dapat may kapalit ito. Hindi basta-basta ang hiling mo. Kapalit ho? Anong ibig niyong sabihin? Kung palalakasin ko ang kulam sa kanya, kailangan ko na mag-alay ng kaluluwa. Hindi naman tayo makakakuha ng kapangyarihan kung walang kapalit, Adela. Kaninong kaluluwa ang balak mong ialay? Kailangan po ba yun? Ayoko naman hong mandamay ng walang kinalaman sa away naming dalawa. Pero kapag natuloy ho siya sa albularyo, gagaling na siya. Ano ho ang gagawin natin, Nana Mabel? Aalisin ko na muna ang kulam sa kanya. Kapag umuwi na siya sa kanila, saka ko yun ibabalik. At kung gusto mong dagdagan pa ang mga pasakit niya, kumuha ka ulit ng mga personal niyang gamit at bahagi ng katawan, kagaya ng buhok. Sige ho, babalik ulit ako sa kanila bukas. Kagaya ng pinag-usapan nila, bumalik si Adela sa bahay ni Aling Yoli at Mang Mauricio. Nagdala uli siya ng mga prutas at kinumusta ang ginang. Pero laking gulat niya nang ibato sa kanya mga prutas na dala. Galit na galit si Aling Yoli sa kanya. Aling Yoli, bakit ho? May problema po ba? Gusto ko lang naman kayong kamustahin eh. Di ho ba nanggaling kayo sa albularyo kahapon? Oo. At alam ko na ang totoo, Adela. Anong totoo? Ikaw ang nagpabarang sa akin, di ba? Anong sinasabi niyo? Kagabi, nagsagupaan ang albularyo at ang mangkukulam na binayaran mo. Pinaamin ni Tata Muring ang mangkukulam kung sino nag-utos sa kanya na kulamin ako. At hindi man niya direktang sinabi na ikaw, pero ikaw talagang tinutukoy. Ikaw lang naman ang katrabaho kong dalaga sa salon. At ang mukha mo rin yan ang lumabas sa tawas. Bakit naman ho ako nadadamay dyan? Mauricio! Gawin mo na! Sige, eto na! Gulat na gulat si Adela nang sinabuyan siya ng asin ni Mang Mauricio. Nagtataka rin siya kung anong meron sa asin na yun at bakit nasaktan siya nang lumapat sa kanyang katawan. Para siyang nadarang sa apoy. Napaluhod siya, napaiyak at napasigaw. Ang sabi ni Tata Muring, kung sino ang gumawa nito sa akin, masasaktan siya kapag sinabuyan ng asin. Kaya huwag ka na magmaang-maangan pa, Adela. Anong ginawa ko sa'yo at pinakulam mo ko? Gusto niyong malaman? Ha? Sige! Para mailabas ko rin ang galit ko sa inyo! Galit? Bakit? Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Ako lang naman ho ang anak ng lalaking sinira niyo. Ako ho ang anak ni Jubert. Matapos maghiwalay ng mga magulang ko dahil sa paninira niya sa kanya, naiwan ako sa lolo at lola ko. Alam niyo ba kung ano nangyari sa akin nung nandun ako sa poder nila? Ginahasa lang naman ako ng lolo ko. At hindi mangyayari yun kung hindi naghiwalay ang mga magulang ko. Sana may gumagabay sa akin. Sana may nagtatanggol sa akin. Pero pinabayaan nila ako. Hindi nila ako binalikan. At kayo ang may kasalanan ng lahat. Kayo ang sumira ng buhay ko. Kaya dapat masira din ang buhay niyo. Ikaw?
Anak ka ni Juvert? Kaya naman pala galit na galit sa'yo si Simang nang makita ka. Kasi kamukha mo nga ang kirida niya. Kirida? Oo! Kaya ako ginawang siraan sila para ipaghiganti ang kapatid kong si Simang. Nakita mo siya, di ba? Ang kalagayan niya. Hindi na siya gumaling matapos agawin ng kirida mong nanay ang tatay mo sa kapatid ko. At ano man ang nangyari sa buhay mo, huwag mo sa aking isisi yun. Kasalanan yon ng mga magulang mo. Naghiwalay lang sila, tapos pinabayaan ka na? Eh di, wala talaga silang kwenta. Ngayon alam mo na kung gaano ka walang kwenta ang sarili mong magulang. Kahit ikaw, naranasan mong kalupitan nila. Kaya wag mong isisi sa akin ang nangyari sa'yo. Mali ka ng pinaghigantihang tao. Gusto ko lang naman magkaroon ng pamilya. Pero nasira yun dahil sa inyo. Hindi niyo man lang ako naisip. Hindi, Adela. Hindi tayong magkaaway rito. Kung hindi sa taksil mong magulang, hindi tayo aabot dito. Wala akong sama ng loob sa'yo. Napagaling na rin ako ni Tata Moring. Huwag mo nang sirain ang buhay mo dahil lang sa paghihiganti. Tama na. Pareho lang nilang sinira ang pamilya natin. Hindi mo sila dapat ipagtanggol. Dahil hindi sila nagpakamagulang sa'yo. Malaki ka na. Kaya kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag ka nang gagawa ng ikasisira mo. Kung magulang lang ang hanap mo, pwede naman kami ni Mauricio. Hindi ako galit sa'yo. Wala kang kasalanan sa nangyari kay Simang. Pareho lang kayong biktima ng masasama mong magulang. Aling Yoli. Adela, matanda na ako. Dahil sa kulam na nangyari, naramdaman kong nauubos na rin ang lakas ko. Gusto ko na rin magbagong buhay. Ayoko nang makipagchismisan. Alam ko namang maling-mali yun eh. Pero ang ginawa ko sa mga magulang mo, yun ang pinakamalaking chismis na nagawa ko sa buhay ko. At hindi ko na yun inuulit. At hindi ko na yun uulitin pa. Tagasagap nga lang ako, di ba? Pero tama ka. Masama pa rin yun. Sa'yo ako hihingi ng tawad, Adela. Pero hindi sa mga magulang mo. Adela, patawarin mo ko. Patawad. Patawarin niyo rin po ako, Aling Yoli. Hindi ko po alam na nagawa niyo yun dahil naging biktima po ang kapatid niyo. Sorry po. Ayos lang. Ipagpapa sa Diyos ko na lang ang kapatid ko. Alam kong hindi naman siya pababayaan ng may kapal. Dahil nagkaliwanagan na ang dalawa, pareho nilang napatawad ang isa't isa. Pinunuan nila ang mga pagkukulang sa kanilang buhay. Nakahanap ng magulang si Adela sa katauhan ng mag-asawang Yoli at Mauricio. Nagkaroon naman ng isa pang anak na babae ang mag-asawa sa katauhan ni Adela. Ang nakaraan ay ibinaw na nila sa limot at pinalitan ng pagpapatawad at pagmamahalan. Ang buhay minsan ay hindi natin nauunawaan. May mga pagkakataong iniisip natin pinaglalaruan lamang tayo ng tadhana. Ngunit kalaunan ay mapagtatanto nating dinadala pala tayo ng Panginoong Diyos sa mga taong magiging gabay at magpapala sa ating paglalakbay. Kaya't huwag tayong basta manghusga ng hindi nalalaman ng tunay na kwento, sapagkat bawat tao ay may pinagdaraanan na hindi kagad nakikita ng iba. Tandaan din natin na sa bawat kilos, ang desisyong ating ginagawa ay may kaakibat na responsibilidad. Ano man ang naging pagkakasala ng iba sa atin, hanapin natin sa ating puso ang lakas na magpatawad at patuloy na magmahal, sapagkat ang puso ay nilikhang tumibok hindi lamang para umibig,
kundi para na rin sa kapatawaran. Higit sa lahat, isuko natin ang lahat sa Panginoong Diyos at magtiwala sa Kanyang plano sapagkat siya ang tunay na nakakaalam ng landas na nararapat nating tahakin. Piliin nating mamuhay na may kabutihan, malinis na konsensya na kasing puti ng bulak at pusong nakasandig sa Kanya sa bawat yugto ng ating buhay. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Gian Axel Gray. Shout out kina Sir Lawrence, Miss Eds, Yang, Rachel, Ann, Lydia, Rhoda, Trixie, Cristal at kay Maricel Cordero. Shout out kay Maxim Tehan. Greetings coming from Tita Maria Oros. Hi kay Ria Pepito. Hi kay Ampy Foster from Southampton, UK. Shout out sa asawa ni Gina Andraque Peñas. Kumusta na rin po sa lahat ng mga katrabaho ni Mr. Peñas? Mabuhay po kayo. Hi kay Jessica Sobremonte from QC. Hi kay Razel Taban. Hi kay Maricel Agustin from Santa Rosa, Nueva Ecija. Hi kay Mel D from Malaysia. Kamusta na rin po lahat ng mga kababayan natin dyan sa Malaysia? Mabuhay po kayo. Shout out sa Navarro family from Urdaneta City. Shout out kay Lola Feli at kay Raven Tension 1334. Shout out sa mga solid abangers ng Amira Boxes Handicrafts na sina Ate Auring, Ne, Minda, Ruth, Faye, Poging J at Marco Nanyes. Shout out kay Cisco, greetings coming from Mama Frankie. Shout out kina Kim, Kyle and Kane, greetings coming from Edna Bigtas from Singapore. Hi kay Chris Iko. Shout out kina Michael, Michelle, Marichu, Mark, Lavin, Javen, Jadiel, Joey, Jason, Alex, and Delia Katu. Hi kay Jenny B. Remorosa from Batangas City. Shout out sa Faro family at kay Rowena Flaviano from Lupao, Nueva Ecija. Shout out sa Abelarde family at kay Lorisil from Infante, Molo, Iloilo City. Hi kay Evelyn Abong Carbakil. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Binabati ko na rin po lahat ng mga kababayan natin sa Texas, USA. Mabuhay po kayo. Shout out kay Jenny Castor from Singapore at sa lahat ng kamag-anak ni Ma'am Jenny sa Tibuli, South Cotabato. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking bagay po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Tinulungan ako ng mga kapitbahay eh. Tinulungan ako ng... Gaga! Opo, Nana na Mabel. Sorry po. Isa pa po. Dahil lumabas na rin sa mismong bibig niya ang dahilan. Shh. Isa pa po. Wala ho yun. Kung hindi po... Isa pa po. Huwag niyo ho siyang hayaan. Paabutin sa albularyo, Nana Mabel. Okay pa, tap pa. Sige ho. Babalik ulit ako kanila bukas. Isa pa po yan, tap. Aling Yoli! Bakit ho? May problema ho ba? Gusto lang ko Isa pa po yan. Gusto ko lang naman ho kayong kamustahin eh. Di ho ba nanggaling na kayo sa albularyo kahapon?